Hello guys. So, another update tayo sa solar setup natin after 2 months natin na ma-install tong 6 kilowatt day natin. So, dun sa first month, di ba yung naging bill ko dun is 1.3 something. So, nag-consume tayo ng 87 kilowatt sa buong buwan. Pero yun nga, 2 days dun, gumamit tayo ng Meralco. Pure Meralco yung 2 days doon. Kasi nga, lagpas na sa cut-off nung ma-install natin to. So ngayon, ito pure na solar lang yung gamit natin for the month. And then, ang naging bill natin is 1.1 lang. So yung total consume natin na kilowatt is 67 kilowatt lang. So, sobrang baba. Pero dun sa 67 kilowatt, ang normal lang ginagamit ko dun, meron pa rin ako dong aircon. Gumagamit pa rin kami. Tapos may time na pag nag-i-sleep over yung pamangkin ko, dalawang aircon yung bukas. Yung isang 2 horse natin, tsaka yung isang 1 horse. Kasi dun sila natutulog sa may 2 horsepower na aircon. Kasama yung mga anak ko. And then kami mag-asawa dun sa isang kwarto na may 1 horse power na aircon. And then, since nagpasukan na, and maaga yung pasok ng mga anak ko, malamig ang tubig dito sa amin. So gumagamit din ako ng heater para pampaligo nila. So yung heater, ang total nun is 6,500 watts kung ma-maximize mo yung capacity niya. Pero ginagamit ko kasi is P1 lang, yung pinakamababa lang, patay lamig. So pag bukas yun, pumapalo ng total consume ko, kasama na yung other appliances na ginagamit sa madaling araw, like ilaw, bukas yung electric fan, yung mga ganon, yung ref. So pumapalo siya ng around 3 kilowatt something. So mataas din kahit P1 lang. So yun yung mga ginagamit ko nung nakaraang buwan. Tas washing, TV, ref, tas computer since naka-work from home nga kami. So 1.1 lang. Although hindi ko mapakita yung bill kasi wala pa yung bill, pero nakita ko na siya sa email ko. Nag-send na si Meralco ng email. So yun yung bago nating update. So tipid pa din. So kung talagang malaki lang yung battery ko, sabi natin mga 200 AH yan to 300, kaya niya eh. Kasi kapag full charge yung battery, normal consumption namin, talagang inaabot siya ng mga alas 4 ng madaling araw. Minsan alas 5 kapag talagang pag day off namin, di kami naka-duty. Naabot na alas 5, minsan wala pa kami. May mga araw na na 0 kilowatt ako sa Meralco. So, ayun. Yun yung update ko sa bill for the second month. And may mga nagtanong kasi, no? May mga nag-ano sa akin. So, sasagutin natin isa-isa yun. So, marami kasi. So, ngayon muna, ang unahin natin is kung nag-charge ba si Meralco. Si Solar kung walang araw. So ngayon, ang panahon dito sa amin is very madilim, madagim. So mabigat, may timang ulap, ayan, taklobang araw. So ilang linggo na ganyan. Pero na full charge niya naman si battery. So yung normal na araw, kapag mainit, mga around 11 or before 11, na full charge na siya. Pero ngayon, actually kahapon na full charge kami, mga around 2 PM na. And then mga 3 something, nagdi-discharge na yung battery. Kasi hindi sumisanting yung araw talaga, madilim. So kita nyo naman yung dilim sa labas, di ba? So ngayon, kung makikita nyo, nag-harvest pa rin siya ng 790 watts. And then yung konsumo lang natin sa bahay is nasa 280 watts. And so nagcha-charge pa siya ng 400 watts. And hindi tayo gumagamit ng Meralco ngayon kasi naku-cover pa rin ng harvest. So kahit mahina yung araw, nag-harvest pa rin siya. Malakas mag-harvest yung mga panels eh. So dun sa P1, ito yung 550 watts natin na naka-series. So 400 watts yung 462 watts yung na-harvest niya, and ito yung mga 450 watts natin na panel. Itong string to natin. So nag-harvest din siya ng 320 watts something. So nag-harvest pa rin. Although hindi siya na full charge agad katulad nung usual kasi nga mahina yung araw.
And based sa trend, kasi minomonitor ko siya sa app. Kahit madilim, kahit umuulan, nakakapag-harvest ako, full charge to, although matagal. And then maaga din siya nagdi-discharge kasi nga wala nang araw. So ganon. So yung isa pa, may nag-comment din na wala daw akong fire extinguisher. So makikita nyo dyan, wala naman talaga dyan. Kasi guys, hindi ko dyan nilagay. So meron ako dito. Ayan, maliit. Dito ko siya nilagay. Ang akin kasi, kung dito ko siya ilalagay, ako kasi natutulog na sa umaga. I mean, mga patanghali. And then gising ko gabi na. And then sa gabi naman, gising ako. Ngayon ang naiiwan sa umaga na gising, yung mga bata pag nakauwi na at saka yung asawa kong babae. Kami lang dito sa bahay. Now, ang alam naman natin na mga babae mabilis mataranta, di ba? Mga matatakotin, lalo pagdating dyan sa kuryente. Common na yan. So, hindi ko dyan nilagay. Intentional yon na hindi ko dyan nilagay. Para kung sabihin man natin, ilayo natin, wag natin ilapit. Wag naman sana mangyari. Nagloko yan, nagka-problema dyan, nag-apoy, nasunog yan. Kung nandyan yun, fire extinguisher ko, sa tingin nyo ba, lalapitan ng asawa ko yan para kunin yan? Di ba hindi? Kaya dito ko siya nilagay. So, kung magkaroon man ng apoy yan or magka-problema dyan, at least, hindi matatakot yung asawa kong kunin to. At magagawa niya ng, kumbaga sa tao, first aid, yan, mabugahan. Or kung hindi man, ang bilin ko sa kanya is gisingin agad ako. Hindi. Actually, ang bilin ko sa kanya, kung mangyayari man yon, patayin niya muna agad dito sa main breaker para hindi na madamay itong mga wiring namin sa bahay. So dito, hindi naman na siya matatakot kasi malayo naman yan doon sa solar. So dito niya unang patayin yung main para maputol na yung kuryente dyan. And then, kung kaya niya pa, kung hindi naman malaki yung apoy, kung nag-spark lang, patay, ibaba niya lahat yung mga breaker na yan. Yun yung turo ko sa kanya. And then sa kanya, i-fire extinguisher. Kung kaya niya. Now, kung hindi talaga, i-fire extinguisher niya na. So, yan yung pangalawa. Hindi ko talaga dyan nilagay, guys, para mabilis makuha. Tapos, ano pa ba? Meron pa doon isa na nagsabi na yung baka daw mapuncture, which is totoo naman. Hindi ko pa kasi naikabit yung cover niya. May cover kasi yan na ito, kung makita nyo. Yun, yung solid sheet na yan. Hindi ko pa siya naikakabit. Kasi, nung inassemble ko to na 48 volts, wala pa akong wire na recommended. So, nung kinumpute ko kasi yung amperahe, ito, baka maraming mag-react dito. Kasi may mga nakikita ako, may narinig ako, yung suggestion din nung binilhan ko nito, na ang 35mm na battery wire is pwede na dito. Which is totoo, maraming gumagamit. Pero sa recommended, sa manual, nakalagay naman kasi doon, kung ima-maximize mo to, yung 50mm talaga. Para, kasi ang 35mm, nasa around 85 amperes, yata maximum yung kaya niyang i-handle. Now, yung breaker mo is, kung 125 yung nilagay mo, mas maliit yung wire mo. So, kung dadaan dyan, sabihin natin ang breaker mo is 125 ampere. Kung dadaan dito sa wire mo na ang maximum is 85 ampere lang, is 125 ampere, sabihin natin min-maximize mo, masusunog yan. Diba? So, ang recommended talaga diyan, yung nasa manual based sa manual to is 50mm. Pero may kanya-kanya naman tayong diskarte dyan. So, mayroong gumagamit ng 35. Ito actually nga, 25mm lang to. Hindi ko pa napapalitan kasi wala pa ako nung 50mm nung inassemble ko to. Pero, sinet ko si Day dun sa amperahe na kaya lang nito. So, hindi ko din naman minamaximize yung capacity ni Day. Pero may pamalit na ako nandyan. Hindi ko pa lang naikakabit. Kasi nga, tawag dito, lalagyan ko, pinag-iisipan ko kung lalagyan ko pa ito ng active balancer. Kasi meron ako active balancer na 5 ampere. Ito kasi 1 ampere. Ngayon, ang napapansin ko, kada full charge na hindi siya nagbabalance pagdating na sa full charge. Tapos kapag meron kasing settings to
na kung saan mo iset. For example, yung cell difference, ang nakaset kasi sa akin is 0.010. So kapag lumagpas lang siya doon, saka lang gagana yung active balancer niya na 1 ampere lang. So it takes time to balance the battery per cell. So matagal. Although nababalance niya. Kasi pag nag-float na siya, yun na yung time na magbabalance siya. Nababalance naman niya. So pinag-iisipan ko kasi effective pa rin naman eh. Pero yun nga, tingnan natin. Tapos nung dumating yung wire ko nga, tapos tinatamad pa ako magbaklas kasi nga may pasok ako. Tapos na-busy din paghahatid sa school. So ganun yun. And then, na-train ko na yung mga anak ko. Pinagsabihan ko yun. Ang mga anak ko naman, medyo malalaki na. And nakikinig naman sila. So sinabihan ko sila na wag nilang susundutin yan ng kahit na anong bakal. Although kahit naman sundutin nila to ng bakal, kung ito lang ang sinundot nila, okay lang. Hindi naman mag-i-spark yun eh. Wag lang susundot sila ng bakal na magdidikit tong negative at positive. So yun. So trainable naman sila. Kaya dito ko din nilagay sa sulok. Yan. Tapos, hinarangan ko nitong mga yan, para hindi sila makalusot dyan. And so far, thankful naman ako sa mga anak ko kasi sinabihan ko sila wag maglaro dyan. Never silang naglalaro dyan at lumalapit dyan. So ayun. Tapos ano pa ba yung mga dun sa video natin, merong mga nagre-request pala ng wiring ng BMS nitong battery. So gagawa natin ng video. Medyo matrabaho lang kasi may trabaho din ako eh. Tapos nag-aasikaso ako ng mga bata lalo sa umaga. So kung i-reassemble ko to, medyo it will take time kasi kailangan ko ding alisin dito yan sa inverter natin, and then may time na hindi ko gagamitin to kasi nga mag-video ko. Pero gagawa natin, or if ever may magpagawa ulit sa akin, kasi may nagpagawa na sa akin before eh. Hindi ko din na-videohan kasi sa ibang bahay. Gagawan talaga natin ng separate video yan. Okay? Tapos, ano pa ba yung meron doon? Yun, yung mga request na yung wiring daw, explain natin. So, gagawa ko ng separate video din to, yung about sa wiring ko. Pero, siguro hindi ko nababaklasin yung mga yan, matrabaho. Tsaka pag nakita nyo kasi hindi naman ako professional, no? DIY lang. So pag tinanggal natin, pag nakita mo, masalimuot pa din. So mahirap pa rin, kumbaga bye-bye yun. Pero i-explain naman natin ang ayos kung, halimbawa, yung output, papunta dito sa breaker na to, ganyan. I-explain natin ang ayos yan. Ano pa ba? So far, yun lang naman yung update ko. So nakatipid tayo, second month, 1.1. Susubukan talaga natin siyang mahatak ng below 1K. Actually, kasi ang per kilowatt namin is 12.60 yata. Hindi ako nagkakamali. So kung ita-times mo lang yun sa 67 kilowatt, nasa around 800 something lang yata yun kung hindi ako nagkakamali. Naging 1.1 siya. Meron lang difference, alam nyo naman yan. Gawa ng mga transmission charge, distribution charge, yun. Pero kung ita-times mo lang siya sa per kilowatt, nasa around 800 lang yun. So yun yung gagawin natin. Gagawa natin ng separate video yun. Tsaka dun sa mga nagko-comment, yung mga nagustuhan yung video natin last time, salamat po ng marami sa inyo. And yung mga bago nating subscribers, maraming salamat din po. Natutuwa po ako kasi nagugustuhan niyo yung simpleng setup natin. And yung mga humihingi po ng mga suggestion sa chat, as much as possible na may oras ako, re-replyan ko po kayo. Pero pag po talaga matagal ako mag-reply, pasensya na po kasi nga may trabaho din po ako, nagpapahinga, and din nag-aasikaso pa po ako ng mga anak ko sa umaga pagpapasok sa school. So, pero yan, pipilitin nating masagot lahat yung mga nyo. Lalo yung sa mga nagtatanong ko anong size ng breaker, ano yung size ng wire. So, gagawa natin ng bukod na discussion yan para hindi humaba yung video natin. So, yun lang po. Maraming salamat guys, and kung nagustuhan nyo po, sana po mag-subscribe din kayo sa channel natin para kahit papaano na-update kayo kung may bago akong mga post about sa day natin. Tas kung may tanong kayo, kung nagpaplano kayong magkabit ng day in the future, sige po, at susubukan natin
gawa ng paraan. Like kung may mga tanong kayo. And then kung may suggestion ako, sasabihin ko din po sa inyo. Alright, so yun lang po guys. Salamat po na marami. Sa susunod po ulit, abangan nyo yung next update natin. Bye-bye!